Saksi ang langit sa kasaganaan ng Berbanya sa ilalim ng matuwid na pamumuno ni Haring Fernando. Hindi lamang siya isang pinunong may bakal na kamay, kundi isang amang may pusong ginto para sa kanyang nasasakupan. Kaagapay niya si Reyna Valeriana, ang mapag-unawang liwanag sa loob ng palasyo na gumagabay sa bawat desisyon ng hari. Sila ay biniyayaan ng tatlong prinsipeng magkakaiba ang tadhana. Si Don Pedro na taglay ang lakas ngunit may lihim na pagmamataas. Si Don Diego na mapagmasid at laging nakasunod sa yapak ng panganay. At si Don Juan, ang bunsong ang kabutihan ay walang kapantay. Noong mga panahong iyon, ang Berbanya ay tila isang paraisong hindi kayang abutin ng anumang suliranin o pighati. Ngunit ang payapang gabi sa Berbanya ay biglang binalot ng isang mabigat na lagim. Sa gitna ng mahimbing na pagtulog, ang diwa ni Haring Fernando ay binihag ng isang malupit na pangitain. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang bunsong anak, ang mahal niyang si Don Juan, na pinagtulungan ng dalawang anino. Walang awang itinapon ng prinsipe sa isang malalim at madilim na balon. Ang balon na iyon ay tila isang bibig ng lupa na lumamon sa kaisa-isang liwanag ng hari. Mahal kong Fernando, okay ka lang? Nanaginip ako. Isang masamang panaginip. Mula sa gabing iyon, ang kanyang masiglang pangangatawan ay tila tinupok ng isang invisible na apoy. Ang dating makapangyarihang tinig ay naging pabulong. Ang kanyang kutis ay naging kasing putla ng abo. Hindi nagtipid ang Berbanya sa paghahanap ng lunas. Tinawag ng hari ang pinakamagaling na manggagamot sa buong kaharian. Ngunit ang pinakamagagaling ay nabigo sa harap ng sumpa, lalo pa siyang naging malubha. Mahabaging hari. Ang sakit mo ay hindi ordinaryo at ang tanging makapagaling sa iyo ay ang awit ng isang mahiwagang ibon. Ang pangalan nito ay ang Ibong Adarna. Ipinaliwanag ng matanda na ang lunas ay nananahan sa mailap na bundok Tabor. Isang lugar kung saan ang kamatayan ay naghihintay sa bawat kanto. Dahil dito, tinawag ng hari ang kanyang panganay na anak si Don Pedro at inutusan niya ito. Anak, hanapin mo ang Ibong Adarna at dalhin mo ito pabalik sa kaharian upang ako ay gumaling. Masusunod aking ama. Wala nang nagawa si Don Pedro kundi sundin ang kanyang ama. At sa araw na yon nagsimula ang unang paglalakbay sa paghahanap sa mahiwagang ibon, ang Ibong Adarna.